Ebanghelyo, dalawang beses pang binanggit na walang makakaalam kung kailan ang wakas ng panahon. Walang nakakaalam at walang makaalam kung kailan ang wakas ng panahon. Mga kapatid, sa ibang bahagi nga ng Ebanghelyo, ay sinabi pa ni Jesus na kahit mga anghel, isipin niyo po, no? Kahit mga anghel ay hindi alam kung kailan ang wakas ng panahon. Alam niyo naman po ang anghel ay laging nasa harapan ng Diyos. Kaya kung meron mang bulong-bulungan sa langit kung kailan ang wakas ng panahon, kahit mga anghel, walang balita. Higit pa rito, ito rin ay sinabi ni Jesus sa ibang bahagi na sinabi niya na kahit ang anak ng Diyos ay hindi alam kung kailan ang wakas ng panahon. Isipin nyo, anak na ng Diyos, kasama na ng Diyos, simula pa ng likain ang sanlibutan, hindi niya alam kung kailan. Kaya po, ganito, ito yung unang pagninilay, na kung yung mga anghel, hindi nila alam, ang Panginoong Hesus, hindi niya alam. Ngayon, ito tanong ko, sa palagay niyo po, malalaman natin? Hindi rin. Kaya, huwag nating ubusin yung lakas natin, yung talino natin sa pagdidiskubre kung kailan ang wakas ng panahon. Walang nakakaalam nito. Amen? Papurihin po natin ang Panginoon. Ngayon, pangalawang pagninilay ay ito. May tanong po ako sa inyo. Ready na kayo? Ready na. Ito po ang pangalawang pagninilay. Halimbawa, malaman po natin. Malaman natin. Meron po ba kayong magagawa para pigilin ang wakas ng panahon? No? Kung sabihin natin, sa isang linggo, o sa isang buwan, o sa isang taon, magwawakas na ang panahon. Mapipigil ho ba natin? Hindi naman po Kaya, para saan? Ano ang gagawin natin? Ang gagawin po natin na ito, dahil huwag na natin ubusin nga yung oras natin o yung talino natin sa pagdiskubre kung kailan. Kundi ang dapat po natin gawin ay ito, manalig tayo sa Diyos. Amen? Pulin-uli natin ang Panginoon. Ito po ang dapat natin gawin. Kaya kung may mangyari man na hindi maganda, kagabi, alas 12, 12:03, lumindol. Baka sabihin, ako po, unang linggo ng Adbyento, simula na ng wakas. No, wag nyo nang interpretin na gano'n. Wag na ho natin isipin kung sunod-sunod na may mangyari hindi maganda. Ang magagawa natin lagi ay ito, manalig tayo sa Diyos. Sabi nga po ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, sabi niya, don't worry about anything, but pray about everything. Amen? Ulitin ko po. Don't worry about anything, but pray about everything. Okay naman? Okay naman. Don't worry about anything, but pray about everything. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Wala naman kasing magagawa yung ating takot o mga pangamba. Walang mangyayari sa ating mga pagdududa o sa pagtatanong. Kaya nga, sabi ni San Pablo, don't worry about anything, but pray about everything. Si Abraham ho, nang siya'y binisita ng Diyos, sinabi ng Diyos kay Abraham, sa isang taon, pagbalik ko, may anak na si Sarah. Narinig po ito ni Sarah. Si Sarah po yung matandang-matanda na. Sabi ni Sarah, tuyot na siya. Natawa siya sapagkat ako, magbubuntis. Nalaman ito ng Diyos. Kaya tinanong ng Diyos si Abraham ng ganito, mayroon bang hindi magagawa ang Diyos? Ang sabi ni Abraham, wala. At ngayon, ito ang tinatanong ko sa inyo.
Meron bang hindi magagawa ang Diyos? Buti pa si Abraham, sumagot. Kayo, hindi sumagot. Ano ulitin ko? Meron bang hindi magagawa, meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Wala. Wala po. Ito pa isa. Sabi, nung yung mga alagad ni Jesus, nang malaman nila kung ano yung dapat nilang gawin, ang isip po nila ay walang makakagawa ng sinasabi ng Panginoon. Walang makagagawa. At ito ang sinabi ni Jesus sa kanila. Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? O, purihin po natin. Kaya ulitin ko, no? Don't worry about anything, but pray about everything. Ang mahalaga, manalig tayo sa Diyos. At pangatlong pagninilay ay ito. Kung kailangan natin ng manalig, ang tanong, kailan lalalim ang pananalig natin sa Diyos? Kailan lumalalim ang pananalig natin sa Diyos? Mga kapatid, eto, ready na po ba kayo? Ready na? Kasi magtataka po tayo. Ito isang pagtataka. Hindi lumalalim ang pananalig natin sa Diyos kapag smooth sailing ang ating buhay. Kapag maganda ang mga nangyayari sa ating buhay, alam nyo, hindi lumalalim ang pananalig natin sa Diyos. Ito ang totoo. Lumalalim ang pananalig natin sa Diyos sa panahong tayo po ay nahihirapan, nabibigatan sa buhay, sa panahong tayo ay humaharap sa mga pagsubok. Doon lumalalim ang pananalig natin sa Diyos. Bakit to? Kasi, alam nyo, para pong barko yan. Ang barko, hindi lumulubog kasi maraming tubig sa paligid. Hindi lumulubog ang barko dahil maraming tubig sa paligid. Sa totoo lang, ito'y lumulutang sa ibabaw ng tubig. Kailan lumulubog ang barko? Kailan po? Kapag pinapasok ng tubig yung barko. Doon lumulubog ang barko. Mga kapatid, ganon din sa atin. No? Huwag nating hayaan na ang mga problema, pagsubok, o bigat ng buhay ang pumasok sa ating puso. Kapag tayo po'y natakot, kapag tayo po'y kinabahan, kapag tayo nagduda, lulubog tayo. Kaya ano ang dapat gawin? Ang ipasok natin ay ang pananalig sa Diyos. Totoo, maaari natin sabihin, totoo, maaari niyong sabihin, wala na akong magagawa. At yun naman ang totoo, wala tayong magagawa. Pero ang Diyos, magagawa ang lahat ng bagay. Amen? Papurihin po natin. Kaya sabihan niyo yung nasa kanan sa kaliwa niyo, manalig ka sa Diyos. Yan ang linggo ng manalig tayo sa Diyos.